Hi guys! Hello mga ka-fams! Nanonood ako ngayon ng The Clones. Ito yung napakagandang segment ng Eat Bulaga. So, magta-try po tayo mag-judge kahit hindi tayo isa sa mga judges. Tingnan natin kung tatama tayo kung sino mananalo. Ito, clone ni Dulce. So, i-stop-stop ko lang siya para hindi tayo maka-copyright. No po? Kaboses niya ba mga ka-fams? Pwede. Wow. Medyo sa part na yon mga ka-fams, parang nakulangan ako sa kanya. Hindi siya kaboses ni Dulce. Kasi kailangan dito sa Grand Finals, the best of the best. So, medyo nakulangan ako dun sa part na yon. Good luck! Mas lalong magiging mahigpit po mga ka-fams sa mga judges this time. Ito yung mga sasalang sa Grand Finals. So, this time, pinakita nila sa teaser kung sino yung mga Grand Finalists ng The Clones Eat Bulaga. So, for me, katimbre po siya somehow, pero hindi po talaga siya ganun, ka-perfect na nakuha. Doon nandun yung pagiging katimbre niya po, hindi ko nakita yung power ni Dulce. Yun ang inaabangan ko kay Dulce kanina. This time, iba naman po. Ayun, kay Gary Valenciano naman po ito. So, this time naman po, si Gary V. Masasabi ko, magaling po siya. Meron din pong part na nakukuha niya po si Gary V. Pero, wag po tayo mag-judge ahead of time kasi hindi pa niya tinatapos yung kanta niya. Kailangan maging mabusisi po tayo this time. Kung talagang nakuha niya po si Gary V. Sa paghinga, sa diction, kasi iba talaga si Gary V eh. So, sa mga nakakilala kay Gary, please comment down below kung talagang siya po yung magiging manok ninyo. Panindigan nyo yan ha, mga ka-fams. Let's go! Ang napansin ko lang dito sa mga clone, parang na-overwhelm sila, no? Tapos nagiging exaggerated. Kaya nagiging out of the image na nung kinuklone nila. So, hindi naman natin sila masisisi kasi may pressure. It's a contest. So, mahirap din no? Mahirap. They're doing their best. However, kailangan talaga manalo yung pinaka-the best performer. I always remember Tito Soto na lagi niya sinasabi sa The Clone segment na to, it's not always na maganda ang boses mo para manalo. Kailangan talaga kaboses, kaboses, at kaboses ang siyang mananalo sa The Clone. Ay, eto na siya. Siya naman po yung gumagaya sa Carpenter. No po? At hindi ko siya manok, pero isa siya sa napupuso akong manalo. Pero may isa pa akong manok. Well, let's see, no po? Sobrang galing niya po, mga ka-fams. Mahirap gayahin ng isang artist, especially hindi naman talaga yun yung boses nila, diba? Kasi narinig ko yung speaking voice nung contestant na to. So, iba naman talaga yung speaking voice sa singing voice. So, this time, nakikita ko sa kanya at naririnig ko yung timbre ni Carpenter. And, napakagaling niya po. Napakasimple. Kasi kapag hindi mo kasi in-exage yung kanta, mas makukuha mo yung ginagaya mo. Pero kapag gumawa ka pa ng another version mo, mag-iiba talaga. Kasi hindi narinig ng masa yung ganong style. So, hopefully makuha niya, no? Kasi magaling din siya. Good luck! Ayan, yun yung hagod. Oh, diba? Simple lang pero nakuha niya yung hagod. Good luck! So, nagkaroon lang sila ng teaser sa mga The Clone contestants or finalists. Nakakatawa. Mas excited ako kung ano mangyayari tomorrow, Saturday. Bolton! Oh my gosh. Oh. Grabe to. Taas ng confidence nito. Tsaka ini-enjoy na lang yung performance niya eh. Natural sa kanya yung husky voice. So, hindi mahirap sa kanyang gayahin si Bolton. Galing. Siyempre, may mga judges pa rin talaga. So, sila nang bahala. Sino mananalo. Pero tayo, may kanya-kanya tayong manok. After na marinig nyo po lahat
ng finalist is please comment down below kung sino kaya mananalo. Alright, Miley Cyrus. Galing, magaling. Oops. Natural voice niya to. Napaka-effortless po nung pagkanta niya. Ang swerte nung taong medyo nakakagaya mo yung artist, no? Napaka-natural voice niya. Right? Basil Valdez naman po. Ito, napaka-simple lang nito. Sobrang effortless din. Be fair dito sa nagko-clone. Kaboses niya kasi talaga. Sobra. Okay, sabihin ko na isa siya sa mga manok ko. Kung sa akin lang, no, mga ka-fams, mas gusto kong kumakanta siya ng Tagalog. Mas dun kasi niya nakukuha yung masa. Alam mo naman ang masa, masyadong emotional. 'Di ba? So, dapat makuha niya yung masa, yung mga judges. Wala na siyang dapat patunayan eh. Pero kaboses talaga, grabe. Kinikilabutan ako. Ay! Kasali pala siya sa grand finalist. Nice. Malakas din ang dating nito. Grabe. Fiction. Yung hinga. Yung live. Kapag nagla-live si Freddie Mercury, kayang-kaya niya po. Ayun ang pinakamahirap na performance. Yung live. Na dun talaga, mas mabibilib ka kay Freddie Mercury. So, sana manalo rin siya. Pero sana manalo sila lahat, no? Oh. Yeah. Diba? Lumalabas yung natural voice, yung natural, style. Kahit hindi niya i-clone, ganun talaga siya. So, nakakabilib, na may nakakagawa na. Ako nga sabi ko sasali rin ako. Which is ang gagayahin ko rin si Carpenters din po. Ay, ito na. Ito naman si Matt Monro. Ang dami nagkakagusto rito na magaling kaboses. Well, kasi sabi ko nga sa inyo earlier, ang Filipino kasi number 1 emotional. So, nadadala sila dun sa classic songs, dun sa classic na artists. So, I'm not sure if talagang kaboses niya talaga ito si Matt Monro. Promise. May doubt pa rin ako na talaga kaboses niya. Kasi, alam mo na, bata pa yung boss niya kumpara dun sa original. Very young Matt Monro. Meron kasing hagod si Matt Monro na hindi ko narinig sa kanya. Why I'm knowing that idea? Kasi yung papa ko po is always listening to Matt Monro music. So I'm always hearing Matt Monro na parang teka, may kulang sa batang to. But then, magaling siya. To be fair, marami pang chances para sa batang to. But not on this segment. The clone. Merong mas deserving. Napaka-judgmental ko, no? Hindi naman po. Tayo po ay nagre-react lang. Galing. Good luck. Talaga pala, no? Nakasali pala to sa finals. Galing. Ang napansin ko rito sa finalist na to, magaling siya, mataas ang boses. Pero in the middle of performance, manginginig na yung boses niya. But then, siguro kinonsider na yung some part. Pero, pag grand finals kasi, hindi lang, few parts ang dapat mong maklone. Kundi, lahat ng kanta. Lahat ng challenges na songs. Diba? Good luck! Tunog tret, no? Good luck! Sana manalo ka.